Tutor Kevin! Tutor Kevin! Ayan. Nawawala ang mic ni Tutor. Hello! And ako ba'y naririnig? Alam ko ako'y naririnig ng loud and clear, Tutor Kevin. Ikaw ba'y naririnig? Ayan. 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 Sige. Hello learners, isang magandang Lunes na naman. At syempre, narito po kayo sa ating Itulay online tutorial kasama syempre si Tutor Kevin A. Domingo from SDO Calamba City at syempre ang aking ever beautiful at reliable partner, Tutor Bandong from SDO Malabon City. Ayan, at happy Hearts Day, Tutor Kevin, ha? Napaka-special ng araw ngayon, Tutor Bandong, kasi ngayon ay February 14. Ano bang meron ngayon? Sabi nung iba, it's All Saints Day daw. Depende yata sa nararamdaman nila. All Souls Day, hindi daw. Ito ay napaka-special na araw, lalong-lalo na sa mga magsising-irog, di ba? Ayan, oo. Dahil ano to kumbaga, kaya nga, heart. Pero Tutor Kevin, sa palagay ko naman, hindi lang naman ito para sa mag-partner lang. Dahil lahat naman tayo ay nagmamahal, minamahal natin ang ating mga learners. Ayan, minamahal natin ang ating mga friends. Ayan, ating family. At syempre, tama yan, Tutor Bandong. At syempre, pinapakita natin, sabi nila ang pagmamahal dapat ipakita. Kaya ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga learners sa pamamagitan ng pag-share sa kanila ng ating mga natutunan. Ang mga lessons na dapat niyong malaman, learners. Tama ba, Tutor Bandong? Tutor Kevin, talagang medyo sumasabay yung panahon ngayon, di ba? Ngayon ay Valentine's Day, nag-aalab, nagliliyab. Aba, yung topic natin ay talaga namang may kinalaman din sa pagliliyab, ha? Sabi nga nila, nag-iinalpog na damdamin o yung yung matinding flow ng damdamin. Ayan, oo, talaga namang na relatable talaga yun. No? Alright. Ayan. At syempre, I hope everyone, nag-lunch na ba kayo? Oo, Tutor Kev, tingnan mo, ang dami nang nakasubaybay sa atin ngayon. Sobrang nagpapasalamat tayo sa kanila. Ayan, nakatutok ang Ramon. Sige nga, Tutor Bandong, go ahead. Ramon National High muna tayo. Tutor Kevin ng Ramon National High School. Ayan, happy Valentine's Day sa inyo. Ang Malabon National High School, syempre pa, ay nakatutok din sa atin ngayon. Ang dami talagang mga learners na talaga namang nakasubaybay na sa atin. Dahil Tutor Kevin ngayon ay Q3 na. Diba? Yes, ang quarter 3 na. Talaga, quarter 3 na tayo. At nasa week 1 pa lang. Pero syempre, di ba, Tutor Kevin, umpisahan natin ng buong sigla ang quarter 3, week 1. Ayan. Week 1. Talaga naman, Tutor Bandong. Kaya learners, teachers, and parents, sama-sama tayong matuto ngayon at ituloy natin ang pagkatuto. Ihanda ninyo ang inyong mga self-learning modules, ang inyong mga papel, ang inyong mga ballpen, at ang inyong mga kagamitan na gagamitin natin. Alright, so without any further ado, Tutor Bandong, simulan na natin. Tutor Kevin, papakita ko pa naman sana yung Ferrero Rocher ko. Sige nga. Go ahead. Actually, ito, Tutor Kevin. May natanggap na yata si Tutor Bandong. Hiniram ko lang. Napakatamis kasi naman. Valentine's Day, nanghiram lang ako ng chocolate. Ayan. Tutor Kevin, simulan na natin dahil excited na ang lahat matuto ngayong araw na ito at ngayong hapong ito. Kaya naman, syempre, okay, simulan na natin, mga minamahal. Ang ating lesson for today is all about different types of volcanoes. Kasi sa ating daigdig, particular ang Pilipinas, di ba, Tutor Bandong, located tayo along the Pacific Ring of Fire, di ba? Kaya Tutor Kevin, kaya nakakaranas tayo ng tinatawag nating mga earthquakes, At syempre, meron din tayong mga napakadaming mga bulkan. Napakarami. Nasa continents at saka nandun sa ilalim ng tubig, Napakadami nating bulkan. Dito lang sa kinalalagyan, sa tinitirahan ko, Tutor Bandong. Meron kaming Mount Makiling, na nagbibigay ng protection sa amin, ng fresh air, ayan. Vulkan. Pag sinabi kasing volcano, ako mamaya, maraming nasa isip kasi ang ating mga learners kapag narinig nila yung term na volcano, Tutor Kevin, Tama. Kaya kung meron kayong mga gusto sabihin,
type it in our comment section ha, learners, para Dahil sabay-sabay meron tayong tayong matuto ngayong araw na ito. Okay, quarter 3, week 1 ng ating most essential learning competency, Tutor Vandong ay... Describe the different types of volcanoes and volcanic eruption. That's under the code S9ES3B-26, Tutor Kevin. Ayan ang ating notes ngayon. Alright. Thank you, Tutor Vandong. Diyan tayo magpo-focus ngayong araw na ito, di ba? Okay, ito naman yung ating mga layunin ngayong hapon na ito. Una, syempre, we will describe the structure of a volcano. Sunod, we will describe the different types of volcano based on structure and its activity. Ano sunod niyan, Tutor Vandong? We will give examples of the types of volcanoes which are found in the Philippines, Tutor Kevin. And also, Tutor Kev, we will describe the different types of volcanic eruption. Ayan ang kanilang mga matututunan ngayong hapong ito. Kaya naman sa sobrang dami ng mga objectives natin, Tutor Kevin, simulan na natin ang pagkatuto. Ayan. So learners, kung medyo mamimiss yung episode natin ngayon, pwede nyo naman itong balikan sa ating official Facebook page at sa YouTube channel para syempre matulungan kayong masagutan ng inyong mga self-learning modules. Correct, Tutor Kevin. DepEd Titula yan, ang ating official page. Ayan. Ayan, simulan na natin sa ating pre-assessment, Tutor Kevin. Tingnan natin kung meron silang prior knowledge with this, Kaya naman, mga learners, di ba, teachers and parents, nakasubaybay sa atin, gamitin ang comment section sa pagsagot nito. I will read, Tutor Kevin, the first one. Alright? So the first one is, which of the following best describes a volcano? Is it A, it is a place within the mantle where rocks melt to generate magma? Is it B, it is a long tube in the ground that connects the magma chamber to Earth's surface? Or is it C, it is an opening in the Earth's mantle through which lava, volcanic ash, and gases escape? Or is it letter D, it is an opening on the surface of the Earth that allows material warmer than its surrounding to escape from its interior, Tutor Kevin. Ayan, answer mo, show mo. Tingnan natin kung meron silang prior knowledge when it comes to, volcano na ating pinag-uusapan ngayon. Ayan, tingnan natin ang ating mga learners. Ayan. Sige lang, tingnan natin, medyo delay lang ng konti yung dating ng mga, I'm sure sila ay magsasagot. Ayan, Tutor Kevin, they are answering. Okay, so binabati na. Ayan, sabi ni Zach, ang bilis ni Zach, letter D daw. Alright, so, oo nga pala, Tutor Kevin, babatiin ko lang yung ating writer for this module from the SDO. Okay, SDO Malabon City, Tutor Kevin. And she is Ma'am Elisa Christine Murillo. Hello, Ma'am Murillo from SDO Malabon. Thank you so much. Ayan, siya ang ating writer for this module. Sabi ni Isabel, Diden and sige nga, Tutor Bandong. Tutor, ayan, meron tayong viewer from Caybiga High School also. Ayan. Tutor Kevin, what is the correct answer to this? Okay, the correct answer for this is, of course, it's letter D. Wow. Sino kaya sa kanila? Tama sila, Tama silang lahat. Talagang may silang alam sa volcano, Tutor Kevin. Talaga naman. Siyempre, dapat talaga nating matutunan yun kasi, di ba, sabi nga natin, we are living along the Pacific Ring of Fire. Now, let's proceed to question number 2. What type of volcanoes are formed from wide, thin layers of lava? Is it A, lava domes, B, cinder cones, C, shield cones, volcanoes, or D, is it a composite volcanoes? Answer mo! Show mo! Ayan, ako, magsasagot yan. Nandiyan na ang mga taga Diamantina National High School. Ayan, magsasagot yan sila, Talaga naman. Siyempre pa, bago ang mga kaibigan, na mukhang lagi na rin nating kasama ngayon ang kaibigan. Okay, so letter C, sabi nila, Tutor Kevin, ni Enrico, ni Rebecca, ni Irish, ni Elisha, ni Andre, ni Zach, letter C daw, Tutor Kevin. Sige, tingnan nga natin kung anong tamang sagot, Tutor Bandong. And the correct answer to this, it's C, shield volcanoes. Tama sila, Ang galing. Shield volcanoes. Okay, thank you so much. Tutor Bandong, take it away. National High School. All right, I'll read question number 3. All right. What type of volcano is Mayon volcano, which is formed from alternating layers of lava flow and dissolved stone and ash? Is it A, lava domes? Is it B, cinder cones? Is it C, shield volcanoes? Or is it D, composite volcanoes? Answer mo, show mo. Show mo. Ayan, tingnan natin. Nagsasagot sila. Ayan, ang taga Ramon National High School. Siyempre pa, ang Malabon National High School ay talagang alertong sa pagsagot, Okay. Ayan, Tutor Kevin, tignan natin ang kanilang mga sagot. Okay. Okay, sige.
The correct answer here is... Enrico, Tutor Kevin, sabi ni Enrico, letter B daw. Ayan, si Henshal C eh. Okay, so and the correct answer, Tutor Kevin, to this is letter... Yes, tama si Ma'am Eleanor. Hello, Ma'am Eleanor. Ayan, nakatutok na sa atin si Ma'am Eleanor. Letter D, composite volcanoes. Alright. Okay, let's proceed to question number 4, ano? Ay, wala na pala. Kompleto na pala. So, ayan, without... Sino kaya sa inyo naka-perfect? Anyway, okay lang kung hindi dahil nag-assess lang tayo kung ilan ang... Oo, nag-assess lang tayo. May idea na kayo. No? Kung hindi tama lahat, it's perfectly fine. Okay? Mahaba-haba ang ating topic, kaya yes, sige. What's in? Ayan. Naku, meron tayong activity para sa mga learners natin. Learners, ito gusto kong makita ang inyong mga sagot dito. Tingnan ko kung paano nyo ito sasagutin using our comment section, Tutor Kevin. Okay? So, ano ba yung gagawin nila, Tutor Kev? They will Learners, you will write 2 words in the comment section that you can associate with the word volcano. Ano kaya ma-associate nyo sa word of volcano? Ready? Go! Ayan, tingnan natin, 2 words ayan 2 words yan. Tingnan natin kung paano nila i-describe. Pag narinig nila yung volcano, ako kasi Tutor Kevin, para sa akin, it's a beautiful disaster. Wow. Ang galing. Disaster ba? Dahil syempre, di ba, beautiful naman talaga siya. Pero siya ay sumasabog, no? Kaya parang beautiful disaster para sa akin, no? Yun ang magandang description pag nakikita ko at naririnig ko yung word na volcano, no? Tingnan natin, andyan na ang Tala High School. Tingnan natin, ayan, dangerous, beautiful. Ayan, sabi ni Rayo. Sabi ni Henchel, volcanic eruption daw ang fire lava. Sabi ni Rebecca, fire lava. Alright, so tingnan natin yung mga, ayan, opening magma, sabi ni Zach Aaron, yun ang kanyang 2 words. No? Tama, sabi pwede rin naman, ano? Ang dami nilang, ayan, sabi ni Allison Ash. Ayan, fire elevated, sabi ni Melinda. Sabi ni Ma'am Eleanor, hot gas lava daw. Alright. Ayan, sabi naman ni Will John Tutor Kev, hot and tall. Ayan, iba-iba sila ng binibigay ng mga words, Tutor Kevin. So, talaga namang, ayan, kasi di ba pagka volcano, Tutor Kev, yan talaga yung mga words na maa-associate mo dyan di ba? Ako, Tutor Bandong, siguro kasi naranasan namin dito kasi malapit kami sa Tagaytay, nung sumabog si Taal Volcano alam mo ba, sako-sakong mga buhangin, saka mga alikabok talaga ang aming nilinis. Oo. Yung mga puno, Tutor Kevin, namuti na parang snow, ganun ba? Parang mga, diba? Ganun ang itsura. Ayan, crater magma daw sabi ni Dennis, no? Sige. Okay, so ayan, ang dami nilang mga opinion. Alright, Tutor Kevin. So ano nga ba? Ayan na, pag-usapan na talaga natin ano nga ba ang mangyayari. At syempre pa, Tutor Kevin, gusto natin na ipasyal muna sila. Tutor Kevin, saan mo ba kami ipapasyal? Kung sakali. Ayan. Ito, Tutor Vandong, kung medyo talagang discoverer ka or explorer at saka nature lover, it's perfect talaga na pumasyal tayo sa Zambales, sa Mount Pinatubo at syempre sa Bicolandia na sa napakagandang sa Albay ito, no? Ang Mayon Volcano, ang Dalagang Magayon. Actually, Tutor Vandong, nakita ko na tong si Mount Mayon lalo na sa clear day. Wow, kasi usually kapag cloudy day, hindi siya nagpapakita, no? Pero grabe talaga, nakaka-in love ang Mayon Volcano. Iba, siyempre, no? Pag nandun ka talaga, Tutor Kevin? Iba yung napakiramdam mo pag nandun ka talaga at malapit, ano? Ay, totoo yan. So, napakaganda nito, Tutor Vandong, itong mga lugar na ito. Ayan, oo, yung Mount Pinatubo din, Tutor Kev, di ba? Yung sa Zambales din, talaga ng mga, oo, Tutor Kevin, di ba? Talaga nung sumabog yan, grabe din, Tutor Kev, noong nangyari, di ba? So, ayan, nakapag-travel na tayo, Tutor Kevin. Tingnan natin kung umpisahan na natin pala. Tapos na ang paglalakbay. Umpisahan na natin ang pag-aaral natin dito tungkol sa volcano nga, Tutor Kev. Okay. Structure of a volcano, kasi learners, importante na malaman natin kung ano ba ang bumubuo, ang struktura ng mga bulkan. Actually, pag sinabi nating volcano, learners, sandaan natin, ito ay mass ng lupa o mountain or hill. So mataas na kalupaan, typically conical o parang ice cream cone. Having a crater, narinig ko kanina, Tutor Vandong, may nagsabi ng crater. Ayan, crater or vent o yung labasan niya sa ibabaw, which lava
rock fragments, hot vapor, and gas are or have been erupted from the Earth's crust. So dun lumalabas sa crater o vent niya, no? So yung lava at iba pang mga volcanic material, pag sinabi natin volcanic material, ito yung mga inilalabas ng volcano, no? Saan ba nanggaling yan? Yung mga volcanic materials na yan ay nanggaling sa molten materials called magma na nasa loob ng bulkan sa bandang ilalim. Nandun siya, no, found beneath the surface of the earth, particularly sa magma chamber. Ayan, yun ang bulkan. Di ba naglalaro tayo nung bata ako, Tutor Vadong, naalala ko, naglalaro kami yan, naggamit yung putik. Oo, Tutor Kev, no? Nag-form ka ng ganyan, tapos gumagamit ka ng mga Mas may butas sa gitna. oxygenada, di ba? Pwede yun. Correct. Nagsasama-sama natin para, kunyari, sumasabog-sabog siya, nilalagyan natin siya ng food color, Tutor Kev, di ba? Oo. Yung iba ang ginagawa, nilalagyan ng Mentos tsaka ng Ayan, soft drinks. Oo. Or Para soft daw drinks, sumabog. No? Ayan, yan yung sinasabi natin, Tutor Vandong. Tutor Vandong, can you Ayan. make us familiarize this? Okay, so ito, Tutor Kevin, yung nakikita nila ay structure, no, ng volcano. Okay, so ayan, makikita nila dyan, no, sa ating illustration, meron dyan, ayan nga, no, meron tayong magma chamber dyan, Tutor Kevin, kitang-kita nila, which is, ayan yung region. Okay, region beneath the vent of a volcano, Tutor Kevin, dyan yung nakadeposit yung mga magma, Tutor Kevin, dyan sa ating magma chamber. And also, meron dyan, syempre pa, obviously, Tutor Kevin, ayan yung, meron silang makikita dyan na secondary vent. Okay? So, itong secondary vent na ito, Tutor Kevin, ano yan tawag dito, smaller outlet yan, kung saan lumalabas din dyan. Okay? Lumalabas din dyan yung magma, Tutor Kevin, no? Pero syempre, bago yung secondary vent, meron silang makikitang main vent dyan. Okay, so yung main vent dyan, Tutor Kevin, na nakikita nila, yan talaga yung main opening. Okay, so that's the main opening. Okay, yan yung talagang kumbaga yung, kung saan na lumalabas, no? Okay, and also, ayan yung crater, Tutor Kevin, the crater, okay, or the mouth of the volcano. Pag sinabing crater, obviously, ang papasok sa isipan nila ay mouth agad or yung bunganga, no? Mouth of the volcano or at the top of the vent. Okay, Tutor Kevin. At meron silang makikita dyan, Tutor Kevin, na secondary cones. Actually, itong secondary cones na ito, Tutor Kevin, that is also called as the parasitic cone. Okay? So, other term for that is the parasitic cone, wherein ito ay build up naman. So nagkakaroon ng build-up kasi, Tutor Kevin, coming from this secondary vent. Okay, yung mga lumalabas dito sa secondary vent. So diyan yun. Ayan, kaya meron tayong tinatawag na parasitic or secondary cone. Ayan, Tutor Kevin. Siyempre pa, yung magma, ayan, alam naman natin kung ano yung compose niya, no? Molten rocks, di ba, Tutor Kevin, na nasa loob. At pag lumabas yan ay lava. Okay, Tutor Kevin. So pag lumabas na ng bulkan, yung magma, ito ay lava na. Magiging lava flow. Okay, so ayan yon. Tapos, Tutor Kevin, they will notice also na ayan yung mga volcanic bombs na yan. Ano ba yung volcanic bombs na yan, Tutor Kevin? Kaya nga tinawag ng volcanic bombs. Lahat ng mga nandyan sa loob, no? Ng magma chamber na yan, ay lumabas na. Ito yung mga mixture of rocks, minerals, glass. Ayan, so sometimes, ito nga, yung ash, steam and gas na makikita dyan, no? And yung ash, steam and gas na ito, actually, Tutor Kevin, minsan tawag din dyan ay pyroclastic material. Pyroclastic. No? So, ayan ay yung mga clouds of ash, steam, and gas. So, ayan yung structure ng ating bulkan. Biro mo talaga ng mga pinasok natin, no, yung loob ng ating bulkan. Ayan, at ayan nga. Talaga nag-field trip din tayo sa loob ng bulkan, ano? Tama yan, Tutor Vandong. Thank you for making us familiarize this one. Oo nga. Siguro na sabi niya, gusto ko talaga yung mga bulkan, sabi ng Tagaramo National High School. At Kaibiga High School. Ayan, Tutor Kevin. Alright, so ayan yung structure ng volcano, Tutor Kevin, ha? Alright. Okay. Now, let's go to what is it. Meron tayong mga classification or classifications ng bulkan, ano? According to PHIVOLCS or Philippine Institute of Volcanology and Seismology, meron tayong iba't ibang klase ng bulkan at sila ay naka-classify, no? Meron silang iba't ibang grupo na kinabibilangan base sa kanilang kayarian or structure or struktura niya. Meron tayong una tinatawag nating cinder cone volcano.
Ano kayang itsura ng cinder cone volcano? Take a look at this picture, no? When we say cinder cone volcano, ito yung typical na klase ng vulkan na na-imagine natin na this is a volcano. It is conical, it has a vent above, ano. So this is the typical type of volcano, no? No, they are built from particles and blobs of solidified lava ejected from a single vent. So, a cinder cone volcano, it has a single vent. Meron siyang isang labasan or outlet doon sa ibabaw, no? Wherein lava is thrown into the air, which breaks into small fragments that solidify and fall as cinders. Okay? Around the vent to form a circular or oval cone, most cinder cones have a steep. So sa madaling sabi, learners, no, for as long as a volcano erupts, particular na itong si cinder cones, lumalaki pa rin siya. Kasi nga, pag sumabog yung vulkan na yan, no, yung mga volcanic material niya, particularly yung mga bato, it will form another layer, ano. So most cinder cones have a steep slope, wide crater, and are the most abundant of the three major volcanic type. Actually, Mayon volcano is an example of cinder cone volcano. Pero classified pa rin siya into another type of volcano, no? Kasi iba nga yung behavior ng vulkan na ito. Okay? So again, tandaan lang natin pag sinabing cinder cone, this is the most typical type of a volcano. Next, Tutor Vandong. This is an example of So, the cinder cone volcano. Ang example natin ng cinder cone ay itong Smith volcano, Tutor Kevin. Smith. And this Smith volcano, actually may ibang tawag pa dyan. Ay, tawag dyan sa Smith volcano ay Mount Babuyan. Tutor Kevin, no? Siya ay matatagpuan kasi sa northernmost of the Babuyan group of islands dito sa dulo ng Pilipinas. Luzon Strait, north of the main island Luzon, in the main island of Luzon. Of course, here in the Philippines, no? Ayan ang Smith volcano, right? Kung titingnan natin si Smith, Tutor Vandong, it is a conical shape. Yes. Then steep yung kanyang, di ba? Yung kanyang mga gilid, no? Tsaka meron siyang crater doon sa tip niya. Yes. Okay? What's next, Tutor Vandong? Okay. So, Tutor Kevin, next is itong tinatawag nating composite volcanoes or stratovolcanoes. That's the other term for this, no? Stratovolcanoes. These are large, typically steep-sided, symmetrical cones of large dimension formed from alternating layers of lava flows, volcanic ash, cinders, blacks, and pyroclastic materials, Tutor Kevin. One important feature of a composite volcano is the conduit system from which magma rises to the surface of the earth. Tutor Kevin, tayong tinatawag na conduit, no? So, they are formed from viscous or sticky lava. Okay, ito ay sticky, Tutor Kevin, no? That flows or that does not flow easily. Okay, hindi talaga siya kasi nga viscous siya, very sticky siya. So hindi siya talaga magpo-flow easily, no? The lava builds up around the vent, forming a volcano with steep sides. Kaya medyo matarik, Tutor Kevin, no? Medyo steep. Kaya kapag sinabi nating stratovolcanoes. And we have example of this, Tutor Kevin. And example, all right. So yan, si Mount Mayon, Tutor Kevin, is an example of composite volcano. Okay? So, kita mo yung kanyang tarik, no, Tutor Kevin, no? Siya ay example ng composite or stratovolcanoes. Okay? So, that is Mount Mayon. Ayan, Tutor Kevin. At syempre, Tutor Vandong, kaya tinawag natin itong stratovolcanoes, no? Kasi stratified nga siya. Meron tayong tinatawag na proseso ng stratification, ano? Ano bang ibig sabihin natin? It's alternating. Kung titingnan natin, ang inilalabas kasi ng composite volcanoes ay yung kanyang mga materials such as lava, volcanic ash, cinders. So it forms layers, ano? At syempre, katulad ng sinabi ko kanina, habang sumasabog ng bulkan na ito at nailalabas niya yung nasa loob niya, it forms another layer, so lumalaki yung bulkan. An example of this also, ang stratovolcano or tinatawag nating composite volcano is Mount Mayon. Ayan, meron pa, Mount Arayat. Ayan, also Mount Arayat, Tutor Kevin, no? Ayan, example din yan ng ating composite or stratovolcano. Right? Learners, just a trivia,
yung mga meron ako nabasa na book, yung mga islands or yung mga continents natin, sometimes meron nabubuong mga bagong islands. It's because meron daw nag-e-erupt na volcano submerged underwater. So pag ito ay in touch with water, yung kanyang mga volcanic materials, nagsosolidify siya, then after like months or years, so nagpo-form siya into another island. Okay, another type is, ito naman, Tutor Vandong, is the shield volcano. Okay, pag sinabi nating shield volcano, from the word shield, kasi kung titingnan mo siya kung nandun ka sa itaas, mukha siyang kalasag or shield. This is typically large. Broad volcanoes that look similar to shields from above, no? These volcanoes are built almost entirely of fluid lava flow. Thus, these volcanoes are not steep. Hindi katulad kanina doon sa stratovolcanoes, dahil siya nga ay ang lava nga na nagpo-flow sa kanya ay viscous, no? Nagpo-form siya ng steep. Ito naman, shield volcanoes, hindi. This is like fluid, kaya hindi siya nagpo-form ng steep formation. They can be easily identified because they are tall and broad with flat, rounded shape. So anong example natin dyan? Tingnan natin to, Tutor Vandong. Compared natin doon sa stratovolcano na tarik, ito naman hindi. Kasi nga nagpo-flow yung kanyang lava. Freely, Tutor Kevin, smooth ang flow, no? Kasi hindi siya viscous. Totoo. Fluidy yung, medyo fluid. Parang relasyon daw, Tutor Vandong. Yeah, fluid, ayan. Walang pressure masyado, no? An example of this is the Mauna Loa in Hawaii. Napaka sikat nito, no? Famous yan, famous yung volcano na yan. Hopefully makarating tayo dyan, Tutor Vandong, no, sa Hawaii. Kaya nga, sarap yan. Ito naman, Tutor Vandong, meron tayong tinatawag na iba't ibang tipo or types ng volcanoes. According pa rin sa ating Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ano ba yung unang klase, type, Tutor Vandong? Tutor Kevin, ito, yung unang-una natin ay tinatawag na active volcanoes, no? So pag sinabing active volcanoes, those volcanoes that have had at least one eruption, kahit isa lang, no? During the past 10,000 years, it is considered already as active volcano basta siya ay nag-erupt kahit isang beses lamang, Tutor Kevin. There are those that erupted recently and still showing regular activity like emission of gases, lava, and ash flows. So yun yung mga factors na masasabi natin na this volcano belongs to active volcano. So, marami tayong active volcanoes, Tutor Kevin, dito sa Pilipinas, no? Ayan. So, the other type, Tutor Kevin... yes. Okay. Nung kasagsagan ng pagsabog ni Taal, yung kasing co-teacher ko din, umattend siya ng wedding sa Tagaytay. Grabe, nakuhanan yung habang sumasabi, ang daming usok. Nakuhanan ng photographer yung yung mag-asawa, no? Habang sa likod ay yung napakalaking usok. So, isa pala, Tutor Vandong, kasama pala ang Taal Volcano sa top 10 most active volcanoes in the world. Yan, kasi nga palagi siya, Tutor Kevin, lagi siyang may activity. Hindi siya nawawala ng aktibidades, medyo busy. Tama. Itong volcano na ito. Ayan, Tutor Kevin. Napakaganda naman kasi. Okay, kung meron tayong active volcanoes, learners, meron din tayong tinatawag na inactive volcanoes. Ano naman itong sa inactive? Kung kanina, kahit isang beses lang sumabog, ito namang inactive volcanoes, totally wala siyang pagsabog na nangyari. Naalala ko, Tutor Vandong, na-interview ko kasi si Ma'am Jenny Ann Barreto. Wow. Si Ma'am Jenny Ann Barreto, siya yung naka-base na siya sa New Zealand. Okay. Si Ma'am Jenny Ann Barreto ay marine biologist siya. Marine biologist nga pa siya. Ayun. Then, siya yung nakadiscover sa pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Si Apolaki. Na nasa Benham Rice, sa interview natin siya sa DepEd TV. Na-interview mo, naman, Tutor Kevin, si Ma'am Jenny Ann. Friend ko siya sa FB, napakabait, napaka-entertaining niya. Ife-friend ko rin yan, Tutor Kevin. Gusto ko ife-friend yung mga ganyan, mga nakakadiscover. Alam mo ba, sabi niya, dahil nga na-discover niya itong
Aksidente lang niyang na-discover yung pinakamalaking kaldera sa buong mundo na Apolaki ang pangalan, ang pinangalan. Kung titingnan mo, kikilabutan ka kasi what if sumabog to? Kasi napakalaki talaga nung kaldera nga, napakalaki nga, di ba? What if sumabog siya? Yun ang naisip ko. Pero sabi ni Ma'am Jenny Ann Barreto, this is already a dead volcano. So classified pala siya as inactive. Doon nakahinga ko. Ayan, nakahinga talaga ako Kaya doon. medyo, oo nga, Tutor Kevin, huwag kang mag-alala. There are no signs of volcanic activity of a long period of time because magma supply is already cut off. The physical form of volcano has high and intensive weathering. So meron na siyang weathering. So parang wala na talagang kabuhay-buhay itong si inactive volcano. Patay na. Alright, Tutor Kevin, we have another one. Ito medyo naglalaro sa gitna itong potentially active volcanoes are those that have no records of volcanic activity but are morphologically young looking. Kumbaga, kaya nga potentially, Tutor Kevin, di ba meron talagang pagkakataon na maaaring sumabog, na maging active itong tinatawag nating potentially active volcanoes na yan. So kaya yun ang kanyang classification. Right? Nakakatakot, Tutor Vandong, kasi baka mamaya ma-disturb siya because of the human activities, ano? Marami kasing mga, di ba, Tutor Kevin, maraming pwedeng maging factors, no? Correct. Maaring mag-ignite na para itong mga potentially pa lang talaga nang maging active volcanoes na. Alright. Tutor Kevin, so let's proceed, Tutor Kevin, dahil meron pa tayong ipapaalam sa kanila. Ito pa yung types of volcanic eruption. Marami pa yan, Tutor Kevin, no? So, sige, oo. Yan, tingnan natin to. Unahin natin, meron kasing tinatawag tayo, meron kasing iba't ibang klase ng pagsabog ng bulkan. Hindi sila pare-pareho, no? Una is phreatic or hydrothermal. Si phreatic or hydrothermal, steam-driven eruption ito. Kasi when the volcanic material get in touch with water, so nagkakaroon ng steam, no? Kaya nga siya steam-driven, no? Characterized as a short-lived, characterized by ash columns, but maybe a beginning of a larger or impending major eruption. So that is phreatic or hydrothermal, Tutor Kevin. No, the word there na itatandaan nila is steam-driven. Yung susunod kaya, Tutor Kevin. Alright, eto naman, Tutor Kevin, no, yung phreatomagmatic. Ayan, ako, ang ganda. Phreatomagmatic is a violent eruption due to the contact between water and magma. Tutor Kevin, may contact na yung water and magma. As a result, a large column of very fine ash and high-speed and sideway emission of pyroclastic materials called base surges are observed, right? So ganyan na ang itsura. Tutor Kevin, meron tayong example dyan na nakikita nila sa screen, no? Ng phreatomagmatic eruption, which is considered as a violent eruption already. Pag ganyan pala, Tutor Bandong, hindi makapag-observe ang PHIVOLCS kasi di ba they use helicopter, hindi sila makapunta doon sa usually kasi pag in-observe nila yan, helicopter nandoon sila sa ibabaw, ano, pero dito hindi sila makakapag-observe. Yes. Kasi delikado. And dami also nagtatalsikan din. Naku, ayan na, nakakita na ako ng patindi na ng patinding nakikita ko, Tutor Kevin, ano naman ito? Ayan, Tutor Vandong, napakaganda daw nitong i-observe kapag gabi kasi para ka nanonood ng fireworks display. Ang tawag nito ay strombolian eruption. It is characterized as a periodic, weak to violent eruption, no? Merong fountain of lava. Ito ay nakuhanan sa Mount Irazu sa Costa Rica. Yan ang mga nagpatalsikan na mga pyroclastic materials, particularly si lava. Parang New Year, no? Ang itsura, Tutor Kevin. So that is strombolian, okay? So next, Tutor Kevin. So another type, ito nga, Tutor Kevin, another type of volcanic eruption is called the Vulcanian, okay? It's characterized by tall eruption columns that reach up to 20, biro mo, Tutor Kevin, 20 kilometers high with, of course, pyroclastic flow and ashfall, tephra like that of Paricutin volcano in Mexico. So that is our example there of Vulcanian, okay? So Vulcanian type of eruption, Tutor Kevin. Talaga naman taas, Tutor Kevin. That's 20 kilometers high. That's too high, no? No? Alright. Kaya siguro umaabot to sa napakalayong lugar.
Next natin, ito, Tutor Bandong. Plinian eruption. In history kasi, ito ay isa sa tumabon sa isang sibilisasyon. Plinian eruption is excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic materials. Kaya Matindi nga, to, Tutor Kev. Matindi. alam ko yung Pompeii na bura. Yung Pompeii na bura because Oo, of Tutor Kev. Plinian eruption. Talaga naman yung civilization na yun ay natabunan because of Plinian eruption. So, napakadaming types of volcanic eruptions talaga, Tutor Bandong. Ayan. So, signs of an impending volcanic eruption. Ayan. Ito pag nakita na nila itong mga signs na Tutor Kevin, medyo balot-balot na ng konti at dumistansya na dahil ito ay mga signs of an impending volcanic eruption, Tutor Kev. So, Sige. The first one is, we have, obviously, ito, no, occurrence of volcanic tremors. May mga paggalaw na, Tutor Kevin. Obviously, yan ang makikita sa data kaagad, no, ng ating mga volcanologists na talagang, ay, naku, sandali lang, may paggalaw. So, that is one, Tutor Kev. Nung kanyang tremors. graph. Alright. Next one. Next is increased steaming activity. Kapag nakakakita ka na ng pag-usok, napakalaki ng nire-release na usok ng vulkan. So it's a sign of an impending volcanic eruption. Yan. Next is merong ground swelling. Bakit may ground swelling o namamaga yung lupa o tsaka yung katawan ng volcano? It's because tumataas na yung magma. Ayan. And also, Tutor Kevin, ayan, kapag kami mga landslide na from the summit areas, no, sa tuktok, ayan, syempre, dahil nga may, obviously, kapag kami mga landslide, no, may mga paggalaw yan, kaya, ayan, isa rin yan sa mga senyales, no, ayan na, paputok na, ayan, maaaring magkaroon ng volcanic eruption. And, Tutor Kevin, we also have drying up of vegetation around upper slope kasi nga sobrang tumataas na ang temperatura ng volcano. Ayan. At syempre pa, mag-i-increase din yung temperatura, Tutor Kevin, ng mga wells and craters, so, lakes, di ba? So, crater lakes, Tutor Kevin. So, talagang medyo iba. Pag tinignan ang temperatura, talagang mataas din. Mainit talaga. Naalala ko to sa movie, Tutor Bandong, merong magjowa talaga. Na naligo doon sa crater, kasi resort nga, resort. Naluto. Yung pala, sasabog na yung vulkan. Hindi nila alam, no, na gano'n. Dapat na-check muna nila. Akala nila hot spring. Hot spring lang. Hindi nila alam. Kumukulo na yan, Tutor Kev, no? Alright, so the last one is drying up of springs and wells. So obviously, Tutor Kevin, pag tumaas ang temperatura, kasunod yan, maaari nang matuyo yun. Kapag patuloy sa pagtaas ang temperatura. So it will really dry up the springs and wells, and that's also a sign that there is an impending volcanic eruption, Tutor Kevin. Yan, so ayan yung mga senyales. So talaga namang, andali naman, malalaman natin kaya nakakapaghanda tayo dahil may mga signs naman. Okay, na itong vulkan na ito ay sasabog dahil sobrang dami nga nating mga active volcanoes, Tutor Kevin. Meron na akong isang, nagulat ako, ay, active pala itong Mount Matutum, Tutor Kevin. Itong Mount Matutum, sa Tupi, South Cotabato, active siya. Tsaka yung Mount Makaturing. Yung mga, alam mo yung mga medyo, kumbaga parang, ay meron palang ganoong volcano. To this Mount Makaturing, Tutor Kevin, is a stratovolcano. Sa Mindanao Island naman ito. Sa mga parang sa bandang province of Lanao del Sur. Yan, sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Tutor Kevin, itong Mount Makaturing. Meron palang ganoon, may active volcano pala doon. Alright. Tutor Kevin, so ayan. Naku, ayan na. Diretso na tayo dahil talaga namang ang haba ng ating discussion, Tutor Kevin. Napakasarap pag-usapan. Oo, itong volcano. So, ayan, batiin muna natin. Nandyan pa naman ang ating mga learners, no? At talaga namang nagkakikipagbalita-takan din sila sa atin. Nagbibigay sila ng mga ideas nila dyan, ng mga kanilang mga alam, no, tungkol sa volcano. Ayan, ang alibadabad, nandyan na, Tutor Kevin. So ito yung direction natin for the quiz na read each question carefully, then write your answer in the comment section. Ito na ang inaabangan ng ating mga learners, no, ang ating quiz. At syempre pa, pag naka-perfect score, Tutor Kevin, maaari silang maging cutie of the week. Alright, let's go, Tutor Kevin. Number 1, what part of the volcano serves as the region under the surface of the earth where hot molten magma is collected? A,
lava flow, B, main vent, C, secondary vent, or D, magma chamber? Answer mo, show mo! Ayan. Ayan, tingnan natin. Ako, ayan, nanonood sa atin. Naku, ang bilis ni Enrico. Letter A daw, sabi ni Enrico. Ang bilis. No, from, ayan, meron tayong mga viewers, obviously, from Kaibiga High School, Ramon National High School, nandiyan. Si Enrico yata yung pinakamabilis ngayon, Tutor Kevin. And what's our answer ba to this one? To number 1, Tutor Kev? Of course, it's letter D, it's magma chamber. Okay? So, yan yung part, region. Okay? All right, Tutor Kevin, let's proceed with question number 2. What is the term used to represent the opening of the volcano where magma comes out? Ayan, so pag sinabing opening, okay? Is it A, chamber? Is it B, crater? Is it C, summit? Or is it D, vent? Answer mo, show mo. Show mo. Ayan. Tingnan natin, no? Mukhang kanina pa itong mga sagot nila, no? So tingnan natin. Sabi ni Aizel, B daw. Yan. Tingnan natin kung tama. Sabi ni Lian A. Henschel, D. Alright, so what is the correct answer to this? Sabi ni Dennis, letter B. Tutor Gavin, tama, no? Tama sila. Jasmine, letter B. Crater. Alright. Next. Sige, number 3. What type of volcanoes are formed from viscous or sticky lava that does not flow easily? Is it A, cinder cones, B, composite volcanoes, C, lava domes, or D, shield cones? Go! Ayan. Alright. Answer mo, show mo. Okay, so tingnan natin ang mga sagot. Sabi ni Princess, letter B daw. Okay, sabi ni Asia, letter B, Tutor Kevin. And the correct answer, Tutor Kevin, is letter yes, B, composite volcanoes formed from viscous Very good, or learners. sticky lava. Very good. All right, let's proceed with question number 4. All right. The eruption of Mount Pinatubo in the Philippines on June 15, 1991 was the second largest of the 20th century. Its eruption was characterized as an excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic. Which type of the eruption is this? Or which type of eruption is this? Is it A, phreatic? Is it B, phreatomagmatic? Is it C, Plinian? Or is it D, Strombolian? Answer mo! Show mo! Show mo! Alright, tingnan natin ang mga sagot. Ayan, ang bilis nilang magsagot, Tutor Kevin, no? Sabi ni Francesca, letter B. Right, si Francesca lagi nagsasagot. Sabi ni Christian, letter C. Sabi ni Will John Rick, C. Sabi ni Beth Shamar, C. Kim Collin, kay Christian B. Precious B. Tutor Kevin, Zaki C. And the correct answer to this, Tutor Kevin, this is obviously, no? Letter C, Plinian. Matindi yung eruption lahar yung nilabas niyan eh. That's why it is classified under Plinian. Right? So talagang madaming nilabas, Tutor Kev. Okay, let's proceed, Tutor Kevin, with number 5. Ayan. Okay, last number. What is the most important sign of an impending volcanic eruption, which is also referred as a seismic activity? Is it A, crater glow? Is it B, groundswell? Is it C, volcanic tremor? Or D, dried vegetation? Answer mo, show mo! Ayan, tingnan natin. Okay, sabi ni Irish, letter C. Alright, tingnan natin yung iba na nagsasagot pa. Tingnan natin kung may makaka-perfect. No? Mukhang may makaka-perfect ngayon. Tutor Kevin, sabi ni Christian, letter C. Tutor Kevin, sabi ni Francesca, letter C din. And the correct answer, Tutor Kevin, is letter C. Meron ka ng pag-yanig or volcanic tingnan natin mga score ng ating mga learners. Sana may naka-perfect. No? Pakitype na mga scores nyo. Pakitype nga mga scores. Tingnan natin kung naka-perfect. Ayan, ang mga taga-Diamantina National High School nakatutok sa atin. Okay, so ayan. Ako si Rebecca, no? Isa lang ang mali ni Rebecca. Alright, good, Rebecca. Right? Okay, si Andre din, isa lang mali. Alright, Tutor Kevin, ang ganda nung nakikita ko kasi may puso Ano ba yan, Tutor Kevin? And sabi ni Avijit Das, when I see you smile, I feel a volcano of magical eruptions happening within my heart. Wow naman! Bagay na bagay ngayong araw ng mga puso. Tutor Kevin, naman. Words of Wonder, ha? Tutor Kevin, iba yung Words of Wonder natin ngayon, ha? Kasi nga naman, napakaganda ng volcano and yet it's very so magical. Deadly. Oo nga, Tutor Kevin. Talaga namang super magical, di ba? No? Although nag-erupt siya, kaya nga para sa akin, it's really a beautiful disaster because it's really beautiful. Though, disastrous nga kasi nga, di ba, dahil sa pag-erupt. Pero still, Tutor Kevin, ano pa rin tayo, naaantig pa rin tayo sa kaganda. Nature at its finest.
Yes, ng volcano. Ayan, ako, sabi yan niya. Das. Alright, Tutor Kevin. Ako, Alright, naman. that's it for Valentine's Day, February 14, 2022. Science 9, Monday 2:20 to 3 p.m. At up next na natin ang ating napakagagaling na tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichad for grade 10 Science. And thank you so much for tuning in with DepEd Itulay sa online tutorial ngayong Monday afternoon. At for your comments and suggestions, please scan our QR code na nandito sa ating screen. At saan ba sila pwede mag-email, Tutor Vandong, sa kanilang comments? Ayan, they can email us at edtech@deped.gov.ph, Tutor Kevin. Ako, maraming salamat, learners, teachers, and parents na naman ngayon. Tutor Kevin, talagang hindi tayo binitawan. No? Talagang nakatuto kahit tayo ang pinili nilang ka-date ngayon. Tama. Maraming salamat sa inyo, parents, tutors, and tuties, ating mga learners at ang ating mga teachers na kasama ngayon sa pakikipag-date sa amin. Maraming salamat and I hope you learned something from us. For me, Tutor Kevin A. Domingo from SDO Calamba City, and of course, Tutor Vandong from SDO Malabon. Maraming salamat. Thank you so much and God bless you. See you when we see you. Bye! Next